Alam niyo ba na 1 in 4 women will likely get or need an abortion in their lifetime? Hi, I'm Anna and this is Sex and Sensibilities. Dito natin pinag-uusapan ang sex at sexuality nang walang bahid na shame or judgment. Sa episode na to, pag-usapan natin ang abortion. Drown out the noise. You're sunshine. Olympian. Okay? Alam nyo, sa ibang bansa ko napanood yung pelikulang Sunshine. At hindi ko na i-deny ha, naiyak ako. Actually, madami kaming naiyak sa sinihan. May mga Pilipina na nag-open up. Naglakas loob sila magsabi ng totoo na minsan din sa buhay nila, ginusto nila magpa-abort. May isang ang nagkwento na dati para din siyang si Sunshine, naghahanap ng mahiwagang pampa-abort sa Quiapo. The movie Sunshine holds up a mirror to real life. Salamin siya kung gaano kalupit ang ating mga batas pagdating sa mga nagdadalang tao. Quick synopsis, pero no spoilers. Promise. Sunshine Francisco from the Philippines. Si Sunshine ay isang dalagang gymnast na punong-puno ng mga pangarap. Pero tila madidiskaril ang kanyang mga pangarap Kakubuntis ako? Yeah, I heard you. dahil sa unplanned pregnancy. Kinailangan niya magdesisyon kung itutuloy niya ang kanyang pagbubuntis. Pero sa Pilipinas, walang masyadong options para sa nagdadalang tao na ayaw ipagpatuloy ang kanilang pagbubuntis. Ang abortion ay hindi lang mahigpit na pinagbabawal. Ito din ay criminalized. Kulong ang maaaring parusa sa nagpalaglag at doon sa nagsagawa ng procedure. Isa ang Pilipinas sa pinakamalupit na abortion laws sa buong mundo. Walang exceptions, kahit rape, kahit incest, kahit nasa alanganin ang buhay ng nanay. Kung delikado sa buhay ng isang nagdadalang tao ang pagbubuntis, ang ina-argue ng women's rights activists, kailangan din ng abortion as a legitimate and safe medical intervention. Ayon kasi sa mga pag-aaral, 1 out of 4 women will likely experience at least 1 abortion in their lifetime. So kahit bawal, nangyayari pa rin. Ayon nga sa datos, may mahigit sa 1 milyon na induced abortions kada taon sa Pilipinas. Halos 1,000 ang namamatay kada taon sa tinatawag na post-abortion complications. Wala kasing ligtas na opsyon. Napipilitan ng iba sa delikadong paraan. Herbal, hanger, catheter. Ayon sa World Health Organization, 45% ng abortions sa buong mundo ay unsafe. At halos lahat nun, nasa mga bansang mahigpit ang mga abortion laws or may ban. Tulad dito sa Pilipinas. Pero ang sabi naman ng WHO, ang abortion ay common health intervention. It is very safe when carried out using a method recommended by the WHO. Sabi naman ng mga advocate, bawal man o hindi, nangyayari ang mga backroom abortions. Sabi nila, panahon nang gawin itong safe at accessible. So alam niyo na siguro ang tanong ko, ano ang pwede nating gawin? Simulan natin ang mga conversation. Ang mga pelikula gaya ng Sunshine, binubuksan ang tabu. Meron tayong reproductive health law. Kahit bawal ang abortion, mandated ang humane post-abortion care. Ito yung pag-aalaga at walang husga o pagkutya na medical care regardless of the circumstances of the abortion. Dapat din may access sa contraception, impormasyon, at suporta. O paano? Magtapos tayo sa ganito. Sa pelikula, paulit-ulit lumilitaw yung imaginary friend ni Sunshine, isang batang babae. Sabi ng direktor na si Antoinette Hadaone, noong nag-i-interview siya ng mga batang ina, lagi nilang sinasabi na meron din silang laging kinakausap na imaginary friend. Through Sunshine's imaginary friend,
Nasilip natin ang pinagdadaanan niya dito, pati na rin dito. In the face of severe anti-abortion laws, pwede natin piliin na huwag maghusga. Kasi pag tinanggal natin ang judgment, nagkakaroon tayo ng espasyo para sa pag-unawa at respeto sa desisyon ng bawat isa. At baka yun ang totoong sunshine na kailangan natin. O ano, hanggang dito na lang muna. I'm Anna. Salamat sa panonood nitong episode ng Sex and Sensibilities. Kita-kita tayo ulit sa next episode.